Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon para ilabas ang buong katotohanan, para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Walang nakulong. Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Pero nakakaisip na. Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon, ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa si BBM eh. Salot yan, si Rimulya. Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Woo! Gusto niyo ba yan? Ang galing ka. Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Pero sino ang magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation? Tayo. Nakakulong eh! Pinakulong ni the false Messiah, Jesus Crispin Remulla. Walang iya ito. Ganon din si Mike Defensor. Ang pasimaw daw! Dahil po, kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas! At ang tanging nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ngayon, ang dalawang leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, nasa kulungan! Palakpakan si BBM! Ang galing niyong magnakaw! Ang galing niyong magpakulong ng kalaban! Ang galing niyong magpatahimik ng kaaway! At magpapatuloy kayo sa maling paggamit ng inyong kapangyarihan! Congratulations! Pero mga kababayan, ang sabi nga nila, sa buhay na ito, hindi natin alam kung mananalo tayo o matatalo. Dahil hindi naman natatapos ang laban. Ang pinakamahalaga po ay maging heroic tayong lahat. Maging heroic. Ano po ang natitira sa atin ngayon? Nandyan pa si Kiko. Nandyan pa si Lian. Andyan pa si Kong Pao. O, di ba? At andyan pa kayo. Magpakabayani po tayo. Tama po. At ang ibig sabihin ng pagiging bayani sa panahon ng korupsyon at mapang-abusong gobyerno ay hindi dapat tayong tumigil sa pagsasalita. Kapag may makita tayong kamalian, isigaw natin ang mali. Kapag may katotohanan dapat ilabas, ilabas natin.
Panagutin natin. Ipagpatuloy po natin yan. Dahil kailangan maramdaman ng mga opisyal ng ating pamahalaan ang totoong damdamin ng bawat Pilipino. Kaya susuko po ba kayo? Susuko po ba tayo? Hindi po. At marami pa po tayong pag-asa. At marami rin pong nagpapakabayani ngayon sa Senado. Ano ang mga natitirang laban natin? Ang impeachment ni VP Sara Duterte. Naniniwala po ako na pakikinggan kayo ng ating mga senador. Totoo po yan. Tingnan niyo po si Senator Chis Escudero. Woo! Sabihin niyo, congratulations, Senator Chis! Yes! Maraming salamat! At sinabi mong 16 votes ang required para ma-impeach si VP Sara Duterte! Woo! Tama po yan. Dahil kapag darating na ang botohan ng mga senador, pagdating ng verdict ng impeachment, ang presiding officer na si Chis Escudero ang magsasabi ang kinakailangang bilang para mag-convict. Ngayon, sinabi na niya 16. At 16 din po ang mare-require pagdating sa huli. Ngayon po, dahil idineklara niya na yun, tingnan mo, nagbago po ang tono ng mga senador ngayon. Pag nagtatanong sila, parang kakampi na natin sila, hindi po ba? Oh. Dahil alam nila na ang laban sa impeachment ay mananalo